journey for a greater harvest. The moment there is a declaration, that word of declaration will come to reality. Tanan nga na sa word ni Lord, especially when it is a promise, and then imo na siyang i-claim o imo nang i-declare, that is already a prophetic declaration. Everything starts with the word, sustained by our consistency of prayer, manifested by our declaration and proclamation. To spend time in the Word, believe in the Word, listen to the Word, and proclaim the Word. Embrace the value of spiritual empowerment. Wala ta nag-work according sa atong own understanding and knowledge. But the Bible said, ingon ang Ginoo sa iyang mga katawhan, paghulat mo kay dunay gahom nga mukunsad kaninyo, ug mao na ang inyong makauban sa inyong pagpamuhat ug sa inyong pagkinabuhi. Power from on high, and I believe speaks about the Holy Spirit. You have to value that, honor that help, honor that power in your life, the Holy Spirit. Dili ka basta-basta igsoon. You are not ordinary anymore because of that power. Doon ay word si Lord sa imo. Doon na kay portion sa imong kinabuhi. Lord, let's all stand. Manindog tang tanan. Padayon natong i-honor ang presence ni Lord through the Holy Spirit. Father, we thank you for this moment that we could just come again in your presence as we come and meditate upon your word. Salamat kay Lord sa blessing of worship. Nga imo kaming gitudluan, imo kaming gina-guide, gina-direct ang among life. Walay lain, Lord, nga among mabalik sa imong goodness sa among life, kundi among worship, Lord. Giving back to you our lives, surrendering to you everything. Telling you, Lord God, what is in our hearts, and wait upon your perfect plan and will over us, O Lord. I thank you sa opportunity this morning, Lord, of coming together, kauban ang imong mga katawhan, nangandoy, nagtinguha kaming tanan, nga makadungog sa imong mga pulong, makadungog sa imong mga tingog, magiyahan ang among kinabuhi. Because, Lord, kung wala ang imong pulong, mahisalaag kaming tanan. Pwede kami magbuhat sa among gusto, pero kung ang among ginabuhat, dili nimo katuyuan, malaglag ang among kalag. Busa salamat sa imong grasya, nga padayon nag-agak ka namo, nagtipig ka namo. Aron, Lord, mahaluna kami, maplaster kami. Og Lord, ang imong katuyuan, nga kami makauban nimo hangtod sa walay kahangturan, amo kining maangkon og ma-enjoy. We commit to you everything, Holy Spirit. Ikaw ang among kaalam, ikaw ang among kahibalo, ikaw ang among giya, aron kami makigsuod diha sa among Ginoo pinagi kay Hesukristo. Salamat, O Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Everybody say, Amen. Please take your seats. No, padayon, i-greet ay mong katapat ing na blessed morning to you. So again, welcome sa tanan. No, na-bless ba ta sa atong worship this morning? No, that is really a declaration, prophetic declaration para sa atong tanan. O kung mahimo pa lang, ingon ako ganina, okay na, mag-prayer na ko, mag-closing prayer na ko, human ato nga song. Mabalo na nato unsa atong gipangandoy, gitinguha. The moment, magiging sensitive ta sa move sa Holy Spirit. No, sa atong mga first-timer, you are truly welcome din sa pamilya. Remember nga ang imong paganhi, mao gayod ang pag-decide nimo nga magbalik ka sa presensya sa Ginoo. Mao na butang na sa imong hunahuna. Nganong niya ka karon, tungod naghimo kag desisyon nga Lord, mobalik ko sa imong sabakan. No? Tingali feeling nato kaniadto wala man ko nawala. Nagsalig man ko sa Dios. Pero ang pag-build sa imong life in the Lord, mao nay wala nato nabuhat. Kaya ang song kagina very powerful nga dili sa atong kaugalingong kusog, dili sa atong kaugalingong kaalam ug kahibalo, kundi dependent ta sa gahom sa Dios mo ang balang espiritu. Can I hear an amen to that? Mao na ang gusto nato nga ma-establish gayud sa atong mga kinabuhi. Busa gusto na akong pasalamatan ang Lord no sa inyong mga kinabuhi nga nahimo kang consistent. Nag-decide ka, you know what, ang life on earth is a series of decision. Sa imong pagan hindi nag-decide ka. Pag-abot nimo diri mag-decide gihapon ka. Lord, buksan ako kong heart mag-receive ko. It's a decision. Kay pwede pod nga niya ka dinhi pero wala ka nag-decide nga mag-receive,
then wala kay maangkon, the same person kay inigawas gikan dinhi. But the moment naghimo kag decision, Lord, mo adto ko sa imong presensya, mag-spend time ko sa imo, Lord. Open my heart so that whatever ang mga butang na babag, mga butang na maoy hinungdan nganong dili ko muusad sa akong pag-alagad sa imo, ako ning i-release, i-surrender, ikompisal sa imo, Lord. And now I'm ready to receive the new thing nga gusto nimo ma-establish sa ako. If you are that person nga nag-pray, I believe nga si Lord, He is a progressive God. Ipaabot niya sa imo ang imong gitinguha ug imong gipangandoy. No? So, nag-start ang tanan sa imong desire. Say the word desire. No? Nangandoy ka, nagtinguha ka. Og ang imong gipangandoy, imong gibutangan og action, nag-step forward ka. Mao niya ka karon. But you know what? One day, pwede pod ka mag-decide nga di na ko magpadayon. You can still make that decision. Og ang amazing is, dili ka hilabtan sa Ginoo. Walay mo babag sa imo. Dili ka kilatan, kumbaga. Iya kang i-let go because the Lord honors our decision. Pero kung ikaw magtuloy-tuloy ang imong desisyon, Lord, no matter what, no, powerful kayong song. No longer I, but you, Jesus, living in me. No, in this life, I run the race, but I look up to you, Jesus. Kasi kung wala kay focus on Jesus, pagtanaw nimo sa tao, matisod ka. No? Ingon sa uban, mas stumble ka. Pag mutanaw ka sa circumstances, ma-discourage ka. Pag mutanaw ka lang sa imong mga dreams and aspiration, madismayado ka. Kay mao ni imong gusto, pero nganong mao man ang nahitabo? But the moment you will focus on Jesus, regardless sa person, regardless sa circumstances, Jesus is the perfect example. So therefore, when we fix our eyes on Jesus, siya ang author, siya ang sinugdan, Alpha and Omega, the beginning and without end, ang atong Lord. Kung mag-focus lang ta sa iya, regardless aning mga temporal na mga butang, when we focus on the God of the universe who made the heavens and the earth, a consistent God of His love, pag mag-focus ta sa iya, ang mga discouragement, mga dismayed situation nga gabot sa imong kinabuhi, imo lang ingnon, mga lamas lang ni sa ako. Pag imo na nang i-consider nga lamas, walay lami kung walay lamas. Tungod daghag lamas, lami. Amen? Makarelate ba ang mga cook dire? Oh, mao nay nganong mo ingka, nganong lami man kining pagkaon, ang tubag daghag lamas. No, daghan mga gipangbutang na mga wala nimo nakitaan, wala nimo na-discover kaniadto. No, nay mga imported nga ilang ipangbutang para mulami lahi siya nga lasa. Pero kung wala ka na, usaray tubag nimo way lasa. Na ipagkaon pero way lasa. The same sa atong life. Ang problema sa ato before, praise God, I believe, gina-review lang ako ni para ma-reminded ka o ma-overcome nato. Ang problema nato kaniadto, nag-focus ang imong attention sa mga lamas. Gani, dili ka gusto nga doon ay problema. Kay pangit. Pero di ay to ingredients kadto siya. Para munindot ang imong life. Now we realize, even the Word of God says, in this world you may have trouble. Jesus Christ declares that trouble. Kaya pag-abot sa trouble, may ka, mauna ni ang giingon ni Lord. But wala, nag-undang ang verse, ingon sa John, yun siya, but take heart, I have overcome the world. Amen? So this coming week, the whole world will be celebrating the Holy Week. Di ba? Karon na ba nga week? Di ba? Karon na nga week? Di ba? No? Mag-Holy Week na sad. Unsa na pod kaha ang possible nga ritual nga imong isipon kay Holy Week naman. Ang imong quote-unquote nakasanayan. Unsa na may mga nakasanayan nato pag Holy Week? Magbinuotan. Ayan, di ba? Mangita og nangka saging kamuti. Kaya nga naman, unsa man day na? Magbinignit na sad. So nangandoy sa kog binignit karong simanaha. Pero dili tungod kay Holy Week.
Unsa pay mga ritual nga naanda nato before pag Holy Week. Doon na kay ipang-deny nga mga pagkaon. Labi na gyud pag Friday, walay karne. Familiar mo na, ana? Ako medyo na familiar ko na before. No? Unya ang uso pagkahapon, biko. May ana bitaw? Ayay, mga pagkaon na mahinom na atong gisgutan. Pero I just want us to be reminded in those things because pwede manggog ka nga mag-remind o ma-reminded ka pero wrong ang imong mindset. Dili siya mag-bring og impact sa imong journey spiritually. That way, in fact, ang atong gi-break nga kind of religious practices is that even this week, Filipino per se, no? Mga Pinoy, grabe gyud pagdating sa sama ni ana nga mga rituals. May unsa tawag ana nila, no? May pa suffering pa. Sana kanang penitensya, di ba? Murag mao ni siya ang perfect na week na magpenitensya ta. No? Something atong hinumdomon ang gihimo ni Kristo, atong sundugon. Musundog ra ba gidayon ng mga tao, no? Lami kay musundog. Kung unsang gihimo ni Kristo, sundugon nato. Nagpasan siya sa cross mo, pasan po ta og cross. No, nagpenitensya sa magpenitensya po ta. Mao na yung mga ritual nga gihimo, pero pag human sa Holy Week, back to normal. The same again. Or in fact, during Holy Week pa, pagkagabi, normal na ang tanan. Wala na inahitabo. I pray that as we journey in the Word, magkaroon siya o greater impact sa imong life. Because you know what? Progressive ang atong pagabuhaton. No? Because of our ignorance before, dili ko maingon nga something nga maot kay siya in the sense because of our ignorance, but rather I would say, thank God for His revelation through His Word, that from that sitwasyon sa atong kinabuhi, sa diyang nag-open ta sa atong eyes and heart to the Word of God, gidalata ni Lord sa another level of understanding kung kinsa bagyod ni si Jesus, nga once upon a time, more than 2,000 years ago, nianhi siya sa kalibutan for the reason and for the purpose of saving the whole world sa bondage of sin. Kanayan, amen. Iklaro nato na nga foundation. O paano siya muabot sa person, sa tao, ang sacrifice ni Jesus Christ. Very simple ang formula sa word. When you honor Jesus Christ into your heart, acknowledge that you are a sinner, embrace His unfailing love, regardless kinsa ka, and ask Jesus to be the Lord, the center, the master of your life. That's the beginning of your restoration. Remember the word? Just beginning, just begin. Nag-start lang siya, meaning there's a lot more ahead as we journey here on earth. That's why very important ang atong understanding na wala lang ta nag-remember sa iyang gibuhat, but atong gi-embrace nga nag-bring og impact sa atong kinabuhi. And then gikan ni ana, there is a new life to begin and to start with so that ma-embrace nato ang iyang mga gi-promise para sa atong tanan. That way, in fact, this morning, I'd like to bring your attention to the topic, the compassionate heart. Sa diyang ako ning gi-study, grabe, na-overwhelm ang akong heart because nakita na ako dinhi unsa ang rason, the ultimate reason, and the journey nga diin si Jesus Christ iyang gi-went through sa diyang nianhi siya sa kalibutan, at least for 33 years and a half. Now, 33 years and a half. Nag-start officially ang iyang work as a matured man person in the age of 30. And then pagsugod niya, nag-met siya o nag-select siya 12 individual to become his disciple, nga dito niya i-pour out ang iyang heart every now and then. Because one day, nahibalo si Jesus Christ sa iyang mission on earth, na dili siya magpabilin as tao lang aning kalibutan, mubalik siya sa sabakan sa iyang amahan. Therefore,
nag-build siya og system. Og ang system yang gi-build, nag-select siya apostle, disciples, para iyang i-pour out ang iyang kasing-kasing so that one day, sa ding mo balik na siya sa iyang amahan, doon na siya'y mga copycat, kumbaga, person nga iyang gi-disciple, gi-pour out iyang heart so that sila ang magpadayon sa buluhaton. To make the long story short, ang mga disciples ilang gitrabaho, pero silang tanan today nangamatay na pod. Pangutana, nahuman na ba ang trabaho sa mga disciples? Ang tubag, wala pa gayod because people are keep on adding their numbers. Sama sa ato karon na add. So sa ato pa nagpadayon ang buluhaton. Can I hear an amen? So that is the kind of journey nga dapat masabtan nato. Nga praise God, gihatag sa amahan ang tanan through Jesus Christ, nagbuild siya 12 disciples, after them, kinsay musunod. Ingna imong katapad, ikaw ang musunod. Ayan, dapat klaro na sa ato. Pero unsa ang criteria? Having this compassionate heart like Jesus. Og na mga pipila ka verses atong pagabosahon. First, diya sa book of Matthew. No? Atong idriso hantod sa Matthew chapter 9, 35 to 38. And then another book, atong basahon after that, atong i-meditate ang verse. Atong dunganan pagbasa, ready, 1, 2, read. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Verse 37, ready, go. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 38, therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvests. Praise God. Let's proceed sa John chapter 4. Another verse. 34. Ready? 1, 2, read. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Do you not say, there are still 4 months? Please join me reading. And then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvests. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this the saying is true, one sows and another reaps. Verse 38, go. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored, and you have entered into their labors. Palakpakan na to si Lord. Come on. Iyan ning word niya atong gipamalandungan karon nga takna. In fact, in this year's theme, topic that we have, prepare your land for the harvest, one of the verse nga atong gikuptan nga naka-inspire sa ato is in John chapter 4 verse 38. Ingon siya dinhi, I sent you to reap that for which you have not labored. No? Gipadala ko kamo sa mga alanihon nga wala ninyo gihaguan, pero mag-ani mo. Kinsay ganahan niya nga promise ni Lord. Inya ingon siya ni, ang uban, grabe ilang pagkayod, pero ikaw, muuban na lang kanila sa pag-harvest ni ini. Kaba mo ang context ani kay kinsa niya gihatag nga words sa iyang mga disciples. Dili kinahanglan nga ikaw gyud tanan maning kamot and then saka pa ang harvest. Even ang uban naglabor, ingon si Lord, go there and join them for the harvests. And both of you, ingon siya dinhi, mag-enjoy mo together.
Why? It is the decision of the master. Mao ni nakanindot. The master, God, is not limited. Pwede niya makumand ang blessing nga moabot sa imo. Even wala nimo gipangandoy, wala ka naghago. In His way. Og mao ni amazing ni Lord na gusto, ni mga butang na gusto ni Lord nga masabta nato as we connect to Him. So let me go back to the topic, the compassionate heart. Now, I try to understand the word compassionate from the root word compassion. Gusto dahil sa Ginoo ma-develop niya sa atong kinabuhi nga magkaroon kag compassion or compassionate heart. The word compassion ingon sa dinhi, a sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. Gikan ni siya sa Webster Dictionary. Ang pinaka-common nga definition sa word na compassion. Makadungog mataan ninyo, compassion, kaluoy, o nagkahangawa siya. Pero unsa ba gyud ay ang dapat nga masabtan nimo the moment you embrace the word being a compassionate heart or having that compassion like Jesus. Mao ni ang giingon, do na kay heart nga nagasympathize, unya nakasayod ka sa ilang sitwasyon, pero wala lang ka nagundang didto. Ang imong tinguha is this, with the desire to alleviate it. Imong tinguha nga nagkaluoy ka sa someone o sa situation, and then magpray ka, Lord, gamita ko, Lord, kagusto na ko muangat sila through me. Dili lang kay, hala, kaluoy niya, unya sa mga mo, wala. Dili na siya kind of having the compassionate heart. And with this, kung inyong balikan ang atong gibasa sa Matthew chapter 9, gikan sa chapter 6 of Matthew 7, 8, 9 and onward, Jesus Christ have shown the kind of a compassionate heart whenever He goes. Every time na moadto siya sa lugar, doon ay i-present siya nga masakiton, iyang ayuhon. Doon ay mga nagkinahanglan, iyang imit ang need. Because Jesus Christ developed that compassionate heart. Og mao ni ang ako nakita nga truth. Sa dihang niani si Jesus Christ sa kalibutan, kabaw mo, as a person, as a man, He is limited. That is why pag makasayad ang mga tao nga, si Jesus padulong sa Jericho, ang tanang mga tao, tua mo dut-dut dito, tanang mga masakiton nga kay na dalon ilang dadon dito kay, nasayad sila na the moment si Jesus Christ mag-proclaim og healing, healing will come to reality. Pero limited siya on the space, on the time. Kaya pag-abot ini sa atong gibasa nga Matthew chapter 9, after healing all those diseases, still, He keeps on doing it, but then nagkaroon na siya og declaration. Og mao ni ang gusto nato nga ma-embrace atong journey karon. How to get involved in kingdom, in God's kingdom of alleviating the lives of the people. Isulat ninyo kini. Kay kitang tanan mamahimong kabahin. No one is left behind. How to get involved in God's kingdom of alleviating the lives of the people. I decree and I declare this morning nga kita karon nga niya dinhi, we are already a recipient of the kingdom message of God, and by faith kitang tanan nag-enjoy na sa iyang blessing. Can I hear an amen to that? No, I want us to receive that by faith this morning. Nga naman, there are works to be done. But not until nga kita nag-embrace sa truth already. Maybe wala pa yung manifestation, pero padulong na ang manifestation by virtue of our faith. I declare every day, Lord, I am healed. Lord, walay sakit sa ako. I declare I have wisdom. I keep on declaring that. Lord, I declare that I have the opportunity in the near future. I keep on declaring that. Why? Because by virtue of my relationship with God, para na ako, by His grace, wala na'y limit. There's no limit anymore. That's by faith. Because nag-serve ko sa Ginoo nga all complete God, and something nga i-develop ni mo na sa imong kagalingon. Kaya walay Christian dapat nga nagkigrelasyon kay Lord na grabe sa kalimited. Wala.
Kay nga naman, something nga nakadeposit, nga gi-prepare, giandam ni Lord para sa imo, nga one day, sama sa giatong giawit kagina, there will be open doors, open the gate for us to enter in and embrace what belongs to us according to what God has prepared already. Clap your hands if you believe that. Amen. Powerful na siya iksoon nga declaration. Nga naman, gusto ta mag-get involved sa God's kingdom to elevate others. Ang amazing is this, the Lord will never calls us, dili katawagon sa Ginoo nga magtabang sa uban nga wala kaniya gitabangan. Kaya kung gusto ni mga shortcut ang blessing mo abot sa imo, do what the Lord has been commanding you to do, and the Lord will just take care of you because you are responding to His command. Kabamo unsay nakalangan sa ato, naghulat man gud ta. Lord, kung panalanginan lang ko nimo, Lord, tabangan gyud ako siya. Lord, kung naalang ko ani Lord, ako gud siyang adtuon. Lord, kung puro tatanan sigig pangayo sa atong kagalingon without us knowing, ingon si Lord, just do what I have commanded you and I will take care of you. Dahil na siya nga level. That's why many Christians before are so limited. Dili kalihok, dili makahimo, nga naman, ay wala ko ani. Puro siya wala. Kanusa ka magkaangkon kung dili ka mag-move by faith. Kaya this morning, this is a prophetic question. How to get involved in God's kingdom of elevating the lives of others. Wala nakakaroon nag-isip lang sa imong kaugalingon. Ang imong giisip na ang ubang tao na. Ang imong unsaved loved ones na ang imong ginaisip. Kay balo ka nga na kay Panginahanglan, pero by virtue of God's revelation upon you, ang imong plano karon, paano na ko siya matabangan? Paano ko makakonek sa iya? Paano ko mahimong blessing para sa iya? And the moment imo nang gina-keep on declaring, little that you know, God is already empowering you. And we have that testimony to tell. That's why si Jesus Christ, din sa verse nga itong gibasa. Balikan nato Matthew chapter 9. No? Power kay ni siya ngayong gibuhat ka nag-iun siya. He went about all the cities and villages, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom. Teaching and preaching, and after that, healing on every sickness and every diseases among the people. We embrace that ministry in our time today. That's why when we speak the word, God is looking for a receiver of the word. When I stand up here kagana during sa praise and worship, grabe ka strong ang prompt ni Lord sa ako. Go and tell the people. Go and tell the people. Speak this word to the mga inahan nga nangandoy nga magkaroon og anak. Garesist ko di asa kong gitindugan, but finally ako, who am I, Lord, to resist? I am just your mouthpiece, Lord. I will go there and I will proclaim there. And anyone who will believe and receive that declaration, this year it will come to reality. This is for God. Dili ni ako. I have no power. Wala ko'y anting-anting para nga ang ako mga pulong mahimong gamhanan sa inyo. This is just the word of God. Why? Because first, nag-desire ka. Na yung mga nanay karon nag-desire sila. So paano siya magkaroon ang imong desire, magkaroon ng manifestation? When you declare and proclaim. And when you declare and proclaim, believe, and it's gonna happen. And God's word will come to pass or will come effect sa imong kinabuhi. Can I hear an amen to that? Verse 36, ingon siya din. Nakita niyang sitwasyon, but when he saw the multitudes, limited ang iyang nakita, limited ang iyang kind of ministry sa mga masakitan, but when Jesus looked up, when he saw the multitude, nagkaroon og connection ang iyang heart. He was moved with compassion. Kay doon na siya nakita din sa mga nga iyang gideclare. Ingon siya, they were, number one, they were weary. In other translation, they were harassed. They were distressed. They were harassed by many circumstances, even people. No? Ang uban karon maingon sila, biktima sa panahon.
Biktima sa circumstansya. Victims of circumstances, victims of any situation, ang uban, victims of love. So they were harassed. Grabe, discouraged. Nganong murag di naman ikabangon. Kabatanon pa man ani murag wa na may paglaom sa kinabuhi. Unsay tubag? Victims of love yan, pastor. Gikuso-kuso sa maling pag-ibig. Ingon pa. Kaya halos di na makabangon. Mao ni nakita ni Jesus Christ, weary, even scattered. Kaya when I read this verse, ingon ako, Lord, this is our situation today. Amen ba? Mao ba niya itong sitwasyon karon? Uy, murag, dili man tingali. Mao ba niya siya? Hangtod man go dili ka convince nga mo ning sitwasyon, wala kay compassion nga ma-develop. Ang problema pag yun, biktima sila, pastor, samot na ko. Kristohanon ka. Murag labuan pa man imong unbeliever kaysa imong sinati. Wala ba kay pagtuo? Ingon ka ni Jesus, you have no faith. But mao ni ang real situation, no? In this translation, New International Version, because they were harassed and helpless. Professional doctor, grabe nag-abtan sa iyang ranggos kinabuhi, pero helpless. Kung sa man ang helpless, naay problema, di kay bawo mo sulbad. Nga naman, emotional naman kay siya. Ang mga desisyon sayop-sayop, mali-mali. Pero master's degree, grabe. Kung asang-asa nga nag-eskwela. Why? Because the problem is the spirit. Unless ma-address ang spiritual problem, ang physical situation, dili gyud na ma-address for long. Kaya kanunay ang solusyon sa problema, temporary. Kaya kung nagka-problema, adunay temporary solution. Nag-away sa nagtiayon sa temporary nga solusyon, layas usa tulog adlaw. Pabugnaw, pahangin, painit, pag-uli, sunog gihapon. Kasi temporary. Makarelate bang uban? Nag-alsa balutan. Maayo na lang dako ang balay sa pikas kwarto ra naggadto. Kung gamay ang balay, sigurado sa silingan makatulog. Dili solusyon, di ba? Iuli sa ginikanan. Kay wala pa man day na lutas. Temporary solution. That's why sa diyang nakita ni Jesus Christ all over the crowd, na siya'y capacity to see the situation of the people, mao ni ang general concern niya nakita. Harassed, helpless, ang kinipang mas kuyaw, like sheep without a shepherd. Unsa may mahitabo sa sheep nga walay shepherd? Tell me. Ayan. Tanawa, may kayo inyong mga observation. Sakto na, kana inyong gingon, sakto na tanan. Magluya, magbuot-buot, walay buot, di nakabaw asa padong, di nakabaon sa iyang kanon. Mao na description sa sheep nga walay shepherd. Unsay itonol, kaonon na lang na, kay wala na may shepherd nga mangyun, hoy ayaw na, di na para nimo. Kinsay mo hagad, kuyog na lang pod, pag-abot to magunsa man ko dinhi, hagado na pod og lain, walay direction, that person, that sheep without the shepherd. Lingian na imong katapad, murag imong kinabuhi ka ni adto ba? Like sheep without a shepherd. Matingala na lang ka nga, nagsuroy-suroy sa mall. Amang ka, wala lang, suroy-suroy lang ning ako. Bagi kapadong, ambot lagi ani, kanang tawhan na nanginanglan na og shepherd. Kay wala na siya shepherd nga nag-guide sa iya. Are we learning this morning? Jesus Christ Himself, iyaning nakita. Mao ni ang nag-move, kaya ang iyong word, move with compassion siya. Naptandog ang iyang kasing-kasing o gano'y kaluoy. Ang compassion or compassionate heart, it says,
I want to help them elevate their lives. Therefore, pag-abot sa verse 37, iyang gibaling ang iyang attention sa iyang mga disciple. What if walay mga disciples si Jesus during the time? Unsa kay ang solusyon? Pwede mo yung si Jesus Christ, the sheep sheep without the shepherd. So mingon sila, so master unsa mong buhaton? Bahala na mo sa inyong kinabuhi. Pwede to niya to bagon. Ang nakanindot na siya yung mga disciples na nagkuyog-kuyog niya. That's why the moment nakita niyang sitwasyon, iyang gibaling ang attention sa mga disciple, ingon siya. Then he said to his disciples. Siguro ma-imagine ako this time with the teary eyes si Jesus Christ. Hangyo lubo. Wala siya nasuko sa mga disciple, iyang gihangyo ang iyang mga disciple. Ingon siya, the harvest is plentiful, but the workers are few. And I want us to hear this word today. Naanad tingali tayo ani atong reaction sa palibot. Bahala sila. Importante ako, safe ko, importante ako, may trabaho ko, makakaon ko. Bahala sila. That is not the kind of heart na gusto ni Jesus ma-develop sa ato. Did you hear it? Pero it took a heart to become a disciple before nimo ma-embrace ka na nga word. Kaya din karon ang defining moment nato. Tinuod ba ko nga disciple? Or sama ra gyapon ko sa urong sulong na walay pakialam unsay nakita nako sa palibot. Mao nang essence igsoon nganong nag-journey tang tanan sa discipleship. So that the problem and the concern nga nakita ni Jesus Christ in His time and even present karon, where in fact mas lala ni karon, ma-address siya the moment wala na lang naglimit sa 12 disciples, but every believer will become a disciple. Unless mag-journey ka sa discipleship, wala kay burden and compassion to others. That's why gina-simplify nato atong journey here. Ang simplicity sa atong journey is that start within your family. Very simple. Moingon tingali ka, gahi kay pastor. Dili, gahi. Ikaw ang gahi. Lisod kay sila pasabton, pastor. Dili, ikaw ang lisod nga nakasabot sa ila. Why I tell you this? Last Sunday's message is all about the sufficiency of God's grace and mercy among us. Asa man nato gi-apply ka ng grace and mercy. Where in fact, ang naga-change din nga una kitagyod. Gusto na ka masuko, uy, discipler man ko, dili pwede. Pwede man ako isulti ang truth without raising up my voice and feeling nga grabe ka suko, pwede man di ay. Pwede man di na ako siya sultihan, strong word, pero the delivery will be felt, mabati niya nga, Lord, it's all about compassionate. Og mao ning gusto ni Lord nga ma-develop sa ato. Kaya I come to point number 1 here. Isulat ninyo ng point number 1. How to get involved in God's kingdom of elevating the lives of the people. Number 1, having a heart of Jesus. And what is this heart? A compassionate heart. Kini ang atong gina-journey. Having a heart of Jesus. Grabe nga standard, no? Ayaw problema igsoon. Just connect and appropriate His grace. Ayaw pag yung lisoda man din na pastor, grabe kataas ang standard kasi Jesus mang yun di ay. Unsa may gihimo ni Jesus Christ? He just submitted to the Father. Kaya importante ang imong desisyon. Kaya kung ikaw karon mag-decide nga dili ang ka magtinudnay sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ka maka-develop of compassionate heart, dili. Pero the moment magsugod ka sa pag-develop o imong in-increase ang imong time and moment spending with the Lord,
then one day masinati nimo nga lahi na ang imong kasing-kasing when it comes sa mga situation where in fact makita kag sitwasyon kahibalo ka sa solusyon. That is already wisdom of God upon your life. Dili ka mo biya sa problema where in fact ikaw present pag nay problema kay kasayod ka duna kay solusyon nga mahatag sa maong sitwasyon sa kinabuhi. Can I hear an amen? Kumbaga, ingon sa atong mentor, Pastor Nonon, problem solver ka. Muabot kag balay, mangita kag problema. Nga naman, ako ang solusyon. Dili ka ikaw hinungdan sa problema, dili ka solusyon, ana. Nga nung akong duha ka man nagsun, wa naman lagi ni nagtingganay. Mag-feeling na ako, tulo na ni kasimana ba? Mukamin ka, ako ang solusyon. Dili pwede nga mudugay ning inyong pagbungol-bungol. Kay one day, madayunan gyud ka nga bungol, ikaw pud madayon nga bungol, di na gyud mo magdungog duha. Og madamay ang ubang mga tao. Kay lahi na akong gisulta ang imo to. Ha, unsa to? Ana dayunan og bungol. Kay nga naman, nagpabungol-bungol naman. So inay mo katapat, ikaw ang solusyon. Kisay ganahan ni ana. Lahi na nga level igsoon. Ang naman ko dahil nasa toto, pastor, kung daghan lang ko kwarta, ako gid ang solusyon, pastor ba? Ayaw lagi ng kwarta dayon. Kay bisan daghan pagkakwarta, dili gihapon ikaw ang solusyon. Kay nighatag nimo sa imong kwarta mo ingon na imong kita ni ana po naghinambog na sad kay kag kwarta naghinambog na sad naglibog na hinuon ka. So sa ato pa dili gyud siya at all time ing ana kun dili guidance, comfort, words of encouragement, and then a life na adunay direction nga gikan kay Lord. Embrace it. Having a heart of Jesus, a compassionate heart. Unsang gihimo ni Jesus Christ? Wala baya gid siya nang mudmod og kwarta, never in his entire ministry ni Jesus Christ. Unsa ang gihimo? Naghatag siya direksyon, naghatag siya solusyon, healing the sick, praying, declaring, commanding. Those were the solution nga gidala ni Jesus Christ. Of course, there will come a time na nagka-problema sila kay human siyang nag-preach, gabi na, ngit-ngit na. Ingon ang mga disciple, Master, ipauli na ni mga tao kay gabi na, wa pa ni sila nakakaon. O hilit ning lugara. So during the time, Jesus Christ provided them their needs. The feeding of the 5,000. Naba na sa inyong Bible? So si Lord, dili siya kawad-an og solusyon. In a given time, dili siya advance mag-isip, on time siya kanunay. Kay nasayod siya what is needed on that particular time. Kabukaon sa nganong magka-problema ta? Kay grabe man ta mo plano God, karong tuiga mo ni akong buhaton, sunod tuig. Magsugod na ni ka problema, unsahon ka na ako ano? Hangtod nga one day dili na maka-focus kay ang tanan nga imong gipangplano gusto nimo ma-accomplish na, nagka-problema na hinuon ka. And then that is not the right way. Just live your life one day at a time. Be secured in the Lord as long as you're doing what is proper in the sight of the Lord. In every given situation, do not worry. God will come, will appear to you and say, Anak, mao ni. Kung Bisaya pa itong Ginoo mingon siya, Anak, ing-ini ni. Ing-ini imong buhaton. Ingana ta ka-love ni Lord. But possess this virtue. Are we learning this morning? We have to carry His mandate to bring healing, to bring miracle, signs and wonders in the name of Jesus. Can I hear a shout amen to that? Amen. Again, everybody, can we respond to this by saying amen? Atong dunganan, really want to say it. We have to carry His mandate to bring healing, miracle, signs, and wonders in the name of Jesus. Hallelujah.
Sama sa kong iyon kaganina, na kay need, na kay situation, but when God mandated you to carry that to others, I tell you, the Lord will take care of you. Ayaw paghulat nga kinanglan magpa-check up ko sa doktor ka ng zero, walay sakit yun, perfect yun akong body. So unsa man dok? Okay, perfect so far. Now, pwede na ko mag-ministry of healing kay wa ko'y sakit. That is not the way. Kaya ang mandate sa Ginoo, iyahang pulong na carrier ka lang. Ang baliko na ako, strong na conviction sa akong heart. Unsa ang wala diha nimo, as long as the Lord has commanded you to do, and then you say, yes Lord, I will do it, then God will supply what is lacking on you because nag-perform ka sa iyang gisugo sa nimo. That is a miracle. Dili siya mudugay. Kaya nakita ni Lord ang obedient heart nimo. Nakita ni Lord paano ka nag-journey. We have so much example in the Old Testament, even in the New Testament times. Si Paul, grabe, nag-minister siya healing, doon na siya sakit sa iyang lawas. Doon na siya infirmity, na siya disease. Pero he keep on declaring healing to the people, and healing will flow. And one day, nag-ask siya kay Lord, Lord, how about this? And then he realized, ingon si Lord saya, my grace is sufficient for you. Grabe, no? Eh kung nagulat si Paul nga maayo sa tanan sa magministry, wala siya simbahan nga natukod. So it's all about the mandate. It's all about the commandment. It's all about carrier ka. O mag-journey tanin. Kaya kung namoy mga friends, namoy mga disciple nga masakiton, ayaw pagpanuko nga mag-pray sa healing sa masakiton. Ayaw pag-alanganin. Why? Dili ikaw ang healer. Instrument ka lang. Declare it in the name of Jesus. Sa ilang mga situation nga murag imposible, ayaw uban sa ilang moingon sila bitaw na nay problema, kining akong problema, grabe imposible mingi kay nga masulbad. Unya ikaw pun Kristo bitaw no, murag imposible gina ang masulbad ba? Una nay kalainan. Pwede man ka mag-declare, no, I don't believe. The Lord has a solution. I declare masulbad imong problema bisag imposible na. Lakaw na ka. And then mag-keep on believe ka kay Lord. One day, tawagon kanya. Salamat sa imong deklarasyon. Grabe, gimilagruhan ko. Tanawa, because of the word. Amen? Yesterday, we have received 2 great testimonies. As we spend time with this couple in the morning, spend time with this mother in the evening. Grabe nga testimonies in life. Because they just believe in the word. Sa mga impossibility nga situation nila, nagingon sila, murag di man ko katuo, pastor, nga niabot naman ko, hindi mo naman akong kahimtang karon. Yeah, it's because you believe on God. Wala lang kakasayod, sulbad ang mga problema. Amen? Number 2, nga atong pagabuhaton. Aron ka mahimong part diha sa kingdom, anapay sa day. We have to experience an elevated life to carry others into it. Yan, mao ni akong point nga akong gi-explain. Ikaw mismo makasinati nga na-elevate imong life in faith, in believing, so that you can carry others. Mao nang gingon nato, I cannot give if I don't have. So what is in you now? Faith. Carry that to others. Kung naa siya problema, sama sa iyong problema, join him with your faith. Dili kay nagpinadak-ay mong problema. No? Magpinatas ay mong sharing sa inyong problema. Ako gyud, mas kuyaw ginang kong problema. Adi, mas kuyaw gining ako. Ginambugay na mahino mong problema ninyo. Dili. You just put faith and then carry that faith and journey together. One day, you will rejoice. Why? Because of faith, those problem has been resolved. In the name of Jesus. Number 2. How to carry this mandate. How to join and become part of it. Having servant heart like a shepherd. Kini, grabe nang i-develop sa ato. A shepherd's heart. Of course, ang shepherd, dili na siya malumanay sa tanang panahon. Napo na siya rod
of discipline. Mo ni shepherd. That's why ang tungkod sa shepherd, dili lang siya straight, doon na siya baliko sa tumoy, kay pwede na siya panghila sa liog nga gahi. Katong mga karniro nga ayaw pagbuot-buot diha ba, ali diri. Oh, sakit man na. Pero that's the heart of a shepherd. Okay? Nya katong nagpabadlong, dili tong baliko yang gamiton, katong ana ayaw lagi diha. Shepherd na. So kinsay ganahan nga naisama niya nga heart. Basta kay ang iyang context, love and compassion. Okay ra na. Nganong gibunalal ta ka, kay gimahal ta ka, dili na gusto nga madaot imong kinabuhi. Nganong gidisiplina ta ka, because dili na gusto mo da. That is a shepherd's heart. Dili kay buutan nga bisag binuangan na buutan ra gihapon, dili na shepherds. Especially in the context of the family. Si Jesus Christ one day, dili, nag-wild siya sa, wild man yun, no? Sa sulod sa templo. Di ba, nana sa Bible? Gibinuangan akong templo, sulod siya dito, pangyabo niya tanan. Wala siya naghanggat ng sumbagay. Pero suko kay siya. Singgit siya dito that the house of my Father will be the house of worship, not the house of robbers. Mo to yang gi-declare, shepherd. But din iyang gipakita ang kind of shepherd nga iyang giingon sa mga disciple. People are harassed, helpless, scattered. Why? Because they don't have shepherd. Kaya kanang imong minahal sa kinabuhi, kung dili ka makigpakabana sa iya minahal mo na siya dinhi pero wala kay pagpakabana sa iyang journey sa spiritual, one day, eternity, magbuwag na gid mo niya na eternity. Bisag imo pa nang ginhikanan, pero nakita nimo nga sukwahi gyud ang iyang kinabuhi, wala gay pagpakabana, walay direksyon gikan kay Lord. Pero dili ka, pasagdan lang nimo kay imo siyang minahal. That is not that kind of love nga gusto ni Lord ma-develop sa ato. Having a shepherd's heart, imo makita mag-unsa ka niyang kinabuhi kung dili ni siya mobalik sa Ginoo. And with all your heart bilang anak o ginikanan, ang imong the way to deliver to that person is all about your compassionate heart. Patience, imo na siyang extend, pero doon na siya gitawag na point nga imo gid siyang i-embrace for this matter. And I want us to have this kind of heart igsoon. Labi na sa atong mga loved ones. Kung dili pa karon, tagay extension, pero ayaw pag-undang. Ayaw pag-wild, kay di siya mukuyog nimo. Ayaw pagpangasaba, kay di siya mutuo nimo. Ayaw paggamit o mga words whatsoever, even curse nga mga words. Ayaw. Ipa-feel sa ilang love. That is a kind of a shepherd's heart na gusto ni Lord ma-develop. Balikon ako, the ministry is in the house. The ministry is in the family. Pag makitaan lang yun nila ang atong consistency. Nga bisan pag lahi na mga words madungog din mo, pero makita nila imong pagpaubos, pag-understand, and the same reaction gihapon of love imong gihatag sa ila, I don't think so. Kada nga heart magpabilin nga gahi. I don't think so. Kaya nga naman, si Lord mag-create og senaryo nga ikaw ragyod ang solusyon niya ng mong problema. Get ready for that. Siguro karon murag wala ka pa, wala ka effect, wala ka impact sa imong balay. But as you journey with the Lord by faith and receive direction from God from heaven, one day, powerful kay ito ng Isaiah chapter 60, verse number 3. Balikan na nato ito nga verse. Isaiah 60, verse 3. Ang words sa Ginoo siya, nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Imagine that. This is Isaiah, prophet Isaiah. He declares it. As we become consistent in the Lord, the Gentiles, the nations shall come to your light. Why? Because you are now beginning to shine. Karon siguro murag wala pa kay pitok-pitok pa man imong suga.
Inig brown out, di pa man nila makita, kay mura pa mag-aninipot. Pero kay nagsige man kagdot-dot sa Ginoo, di nagkahayag na nagkahayag, one day, inig brown out, ikaw na ilang pangitaon. Ha? I decree and I declare nga mahitabo na sa imong panimalay. Clap your hands if you believe that prophetically, this is the word of God. Dili lang ang imong pamilya, di lang mga nasod, even mga hari. The kings to the brightness of your rising. That's why ang Isaiah 60 verse 1, arise, Charlie. I-mention ba niyo yung pangalan kaganina? Grabe ganina, lilahi nga pangalan akong nadungog. So that pagabot sa verse 3, even the kings to the brightness of your rising, they will look unto you. Kininindot kay ni siya. Nindot kay ni siya nga manifestation. Excited kay itani ini. Diya sa imong lugar, ikaw ang pangitaon. Pag nagproblema, ikaw ang pangitaon. Naay mga situation diha, ikaw, si Kuan, adto kay siya, kabaw ni ini, solusyon to, buutan to, kay baw to, ikaw ang pangitaon pangalan. Siguro karon pag ikaw, si Kuan, ay dili to, what madaw-daw adto. Kaniadto na nga pangalan, karon lahi na. Pag ma-mention imong pangalan mo, bagting sa ila. Tama, no? Nanong wala man ka nagsulti, naam rin na sa diha. Ayan. Prophetic ni. Do you believe that? Amen. So let's proceed sa atong point number 2. The gathering of the flocks, feeding them with God's ideas, kingdom principle, God's revelation through His Word, and the Holy Spirit. Mao ni ang kind of having a servant's or a shepherd's heart. Imong i-gather ang mga flocks. I-feed nimo sila God's ideas, kingdom principle, God's revelation through the Word and the Holy Spirit. Igsoon, mao ni ang atong simbalay. Mao ni ang atong cell group. Mao ni atong Sunday celebration. We are developing, kitang tanan karon that includes your pastor, developing a kind of a shepherd's heart that when we gather, ang atong gisgutan, kingdom agenda, God's principle, revelation from the Word of God. So that when you go out, the same ang inyong pagadadon. Whenever na mo sa balay, nag-family altar mo, nag-devotional mo, nag-cell group mo, nagsimbalay mo, the same agenda ang atong ginakarry. Can I hear an amen to that? See? Walay kanya-kanya diri. Walay pagbuot-buot diri nga kato kay pastor man to, kining ako, lahi po ning ako. Walay sama na igsoon nga naman, it's all about the idea of God. That's why when we come together, pagtugtog pa lang sa praise and worship, grabe ang Spirit ni Lord, nagamove na dayon para i-steer ang atong heart. Makita na to, mabati na to, Lord, I believe there's so much more nga akong i-learn. Number 3 and the last, powerful kay ni siya number 3. Unsa akong buhaton, mahimo kong kabahin sa agenda sa Ginoo. How to get involved in God's kingdom. Rejoicing and celebrating is all about the outcome results of the harvests. Igsoon at the end, dunag your harvests. Kinsay excited sa harvest, kadtong nag-get involved, naging part of it. Karong nga year, prophetic niya atong na-declare. Huwag mong ismulin. Mangyayari at mangyayari ito. Og moabot lang kining great harvest for those who have prepared. Kung wala ka nangandam, matingala ka, nganong naglipay man na sila, grabe man nahitabo sa ila, sa ako lagi wala. Wala ka nangandam. Kaya pag abot sa buhos sa panalangin, wala ka na apil, wala ka nangandam. But the moment nangandam ka, o kung saan klase nga pagpangandam ang gibuhat sa mga disciples, they keep on joining Jesus whenever Jesus went. Bisag asa padulong si Jesus, kuyog sila, mga disciple gyud. So one day, kinsa ang gipronounce ni Lord of Harvest? Ang iyang mga disciples. That's why nagingon siya, the harvest is plentiful, but the laborers are few.
Therefore, ask, siya, pray, kaya nga naman, sa shortcut pa, pag ampo mo nga daghang mag-aani kay di ninyo kaya. Dusira mo kabuok. Kung akong dungagan, kayong konteksto is all about the harvest is plentiful. Kay kung paigo ng 12, wala na siya nagingon nga, pray that the Lord of harvest will send more harvester in the fields. Imaw man to yung gisumpay, nga sa ato pa, kung kamura di nyo kaya. Therefore, pray. And when God declares that, prophetic declaration, truly, the world turned upside down because of that prophetic declaration through the ministry of the disciples. Hallelujah. Nakoy other translation diri sa John chapter 4 verse 38 in the EMP. I sent you to reap a crop for which you have not worked. Others have worked and you have not been privileged to reap the results of their harvests. Sabi no, I sent you to reap a crop for which you have not worked. Ang uban, grabe ilang trabaho, pero wala sila'y privilege. Nga naman ka, Lord, nagtrabaho, wala sila kaani lagi. Kaba mo, ni undang sila somewhere along. So yun na yung mga tapat, bawal mo undang. Grabe karon pa ka mo undang, hapit nating harvest. Pagkarong timing, magyud nimo. Hapit na ta sa finishing line, saka pag, di na ko, kapuyaan ni, oy. O, sa katikang na lang, finishing line na. O gamo, as ang crucial, kanang hapit na. Sa tanang klase nga game, nakita nako ang pinaka-crucial, kung sa boxing, kanang 12 rounds, mo na'y pinaka-crucial. Sa basketball, kanang mo-shout na bitaw ang announcer, last 2 minutes. Tanana, mutindog na ang audience, unsay may tabo aning last 2 minutes. Sa first half, relax pa ng tanan, wala pa, di pa kayo na sa hinam. Pag-abot na sa last quarter, and when the announcer announce, last 2 minutes, everybody, walang kukurap. Kinsa kay maka 3 points, kinsa kay maka slam dunk, mao na naigisgutan. Tanang away, tanang dula, very crucial ang last minutes. I believe even in the spiritual journey. Dasay makita nimo, pag mag-decide ka nga magtinunay kay Lord, matingala ka. Tanang demonyo nabanhaw. Mo share ka na sa imong ginikanan, na dininood na ka sa Ginoo, nag-commit na ko kay Lord, matingala ka pati imong ginikanan nasudlan og dili mao nga espiritu. Imo mga barkada. Ingno na ka ng others na manggay ka, di naman ka kuyog sa amo. Lampas naman tingay kag langit, tanan na lang. Remember, that is the last 2 minutes. Why? You will enjoy the harvests. Yeah. Dito sa amo sa Cotabato, I remember, farmer ang among family. Pagtanom namo sa palay, malinawon ra ng palibot, malinawon. Ang among lugar dito, between Ilonggo and Muslims. Maura na siya. Tangtanom, malinawon. Paghapit na mag-ani, delikado na. Kay nailaing tribo, nga muani, bisag dili nila tinanom. Kaya gwardyado ang uma. Paghapit na ting-ani, 24 hours may gwardya na. Nga naman, last minute, harvest na pagkaugma. Kaya kung dili ka mabantay, tulog ra ka, ugma, harvest na ka ugma, pagmata ni mo, ha? Uhay na may nabilin. Kay kagabi, nanay nag-harvest nga lain.
Kasi wala nagbantay. This is so practical igsoon. Sa imong Christian life, si Satan, mukawat siya eh. He came to steal, kill, and destroy. Nag-relax man ka. That's why kining hourly prayer nga itong gihimo, every now and then I call sa prayer that is watch and pray ang tawag na ito niya na. Nganong naatay morning prayer, watch and pray ang tawag na ito niya na. Every time mag-cell group mo, nag-pray mo, mag-end sa cell group, pray na po, worship, watch and pray ang tawag niya na. Kaya nga naman, di na to gusto nga na mo enter sa harvest na ay mo adto diha nga mag-ruin sa imong harvests. Kaya kung dili ka maging faithful kay Lord, ang imong pagsimba, pag-alagad sa Ginoo urong sulong, matingala ka, way lami ang Christianity. Di ni mo mabati, way lami lagi. Nangalagan ako sa Ginoo, raglain lagi kayo. Wala lami, actually because of your passive decisions in life. Did you learn something this morning? Receive this verse. Ingon si Lord, I sent you to reap a crop for which you have not worked. Others have worked, and you have been privileged to reap the result of their works. Ganahan kay ko sa word din nga gigamit, privilege. You are not worthy. I am not worthy. I am just favored by God. Lord, kinsa man ko Lord nga imong panalanginan? Lord, kinsa man ko Lord nga imong tubagon akong mga prayer? That's the reality. Pero nga nung niabot man sa imo, it's a privilege. Why? Nag-decide man ka. Kanang gamay nga desisyon nimo, small nga beginning nag-decide ka, Lord, gikan karon Lord, magtinud-anay nako sa imo. Small nga desisyon na. Pero in the Lord, grabe dako na. Excited ang heaven. Nag-prepare sila para sa imo. Kay nay someone nga nag-decide, nag-commit, nag-pledge allegiance kay Lord. From now on, Lord, I give you my heart, I give you my life, I surrender everything to you. Ang heaven karon, nag-prepare na. I-prepare ni. Para kay kinsa? Para niya kay nag-decide. And He is now beginning to deliver that to you when you keep your decision. One day, nag-decide ka, nagmugnaw ka kay Lord. Ingon sila, oops, postpone ng panalangin. Oh, wala na dito sa iyang altar. Wala na. Kung imo nang i-deliver dito, lahi ang mudawat. Nga naman, nag-change address naman siya. That is the spiritual eyes God has given me by virtue of my meditation sa iyong word. Nakita na ako ni Igsoon, santang namalandong ko. Lord, sayanga ka. Katus siya ba? Sayang, Lord. Sayangan ko, Lord. Nakita na ako na Igsoon. Samantala, kinutanawa, Lord. Kiniw, grabe. Simple naman nga tao. Pero paano ni mo sige panalanginan? Naamang good siya. Pero kato siya, Lord, asa na kato siya, Lord, no? Sayang kayo eh. Kita na ko yung potential, maayo to, grabe itong potential, pero wala na eh. And therefore, your decision is very important. Shall we all stand? Did you receive something this morning? If you are that person nga magingon ka karon, Lord, kana nga message, Lord, para na sa ako. Ako, Lord, ang imong istoryahan karon. Gigamit lang nimo si Pastor, Lord, pero ako na, Lord. And I want, Lord, nga mag-respond ko sa imo karon. Kung ikaw karon bold ka, nga maghimo ana nga desisyon, nga moingon ka, Lord, para na sa ako, ug di na ako gusto na sa imis nga word, I want to commit my life to you, Lord. Gusto ko magpadayo na Ginoo this little decision, Lord. Tabangi ko niini, grasahi ko, Lord, kay maghimo kog decision karon nga mag-follow ko sa imo for the rest of my life. Kung ikaw ka na nga person anhi diri sa tubangan, mag-pray ko sa imo. Don't mind kinsa ang tao sa imong katapad. Ikaw lang, mag-decide ka. With all your heart. With all your heart, you decide. Base na inganyo ka lang sa imong katapad, pero wala kay plano nga desisyon, ayaw paghimo igsoon, walay effect sa imo na. Pero kung tinud-an na imong pag-anhi karon kay nakadungog ka sa mensahe, na convicted ka sa word sa Ginoo, ug maingon ka karon nga buntag, Lord, ni ako, I will give my life, I will surrender, and I will make a decision, Lord, that gikan karon ang akong pag-serve sa imo, Lord. Wala na'y makaputol, wala na'y makabali, wala na'y makahinder ni Lord. I will make a choice to serve you as I fully dedicate my life to you. That's why niya ka karon sa altar. Why not
raise your hands to Jesus. Itaas imong kamot, duha ka kamot kay Lord. As you close your eyes and begin to open your mouth. Pag maghimo kag covenant kay Lord karon, whatever that in your heart nga nasabtan imong word. Come on, open your mouth. Make a covenant. Make a promise. Hallelujah. More than sa akong nakita sa akong mga mata, si Lord nakakita gyud karon nga buntag. Og sa imong pagani sa altar, this is not a joke. Dili ni tiaw-tiaw, dili ni kasundog-sundog. Dunay conviction sa imong heart as you hear the message, and therefore this morning, ang imong prayer has been heard by the Father in heaven. And I decree and I declare that beginning today, the heavens are now preparing for the great blessing nga maabot sa imong life. The blessing of being consistent nga mag-serve kay Lord. The blessing of strength na whatever ang hindrance na imong maabot sa imong life, you will continue bisag kinsa pay mubabag nimo. Because that is a personal decision nga imong gibuhat karon. And therefore, pagasiliuhan ka na sa blood ni Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we honor you in our midst this morning. We worship you because of your greatness over us, O God. We adore you, Lord God, as our God Almighty. And today you are worthy to receive this covenant prayer. This promise, O God, your children. And as they come in this altar, O Lord, ilang gihalad diha kanimo ang ilang kinabuhi nga mag-alagad kanimo, Lord, sa tinud-anay gayod nga mag-develop sa kasing-kasing nga magpagamit kanimo, Lord, para mag-reach out sa uban, having that compassion like Jesus to receive, O Lord, this journey of winning souls and making disciples. Today, Father, we stand in awe before you and we declare that you're going to pour out your grace and mercy upon us, O God. Na may mga issues sa life before today, I pray, by virtue of your word, cleanse our hearts, O Lord. Forgive us of our sins, O God, and make us right before you today as we dedicate our lives to you, Father. God Almighty, all praises, all glory, adoration belongs to you, Father, as I come and honor you with these children of yours who have come in this altar this morning. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Come and celebrate. Clap your hands to Jesus. The Lord bless you. You can go back now to your seats. Hallelujah.